Ang titulo po ng ating pangangaral sa umagang ito, mga kapatid at mga minamahal, is The Gospel, the Source of True Peace. The Gospel, the Source of True Peace, o ang Ebanghelyo, ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan. Alam niyo po, habang tayo po ay naririto sa sanlibutan, alam ninyo na hindi po talaga nauubusan ng kaguluhan. Kaya ganun po yung aking panalangin kanina, sa kaliwat kanan na tumingin ka. In fact, hindi ka pa lumalabas ng bahay, napakarami na pong laban, napakarami na pong kaguluhan na tayo po ay nararanasan. Kapag lumabas ka po sa ating tahanan, nanood ka nalaman mo ang mga bali-balita, mayroon pong kaguluhan ng bansa laban sa bansa. Nandiyan po ang hindi pa natatapos na gera between Iran at ang bansang United States. Nandiyan po ang tila nagsisimulang kaguluhan between China at ng ating bansa. At sa huli kong balita ay tumira na naman ng water cannon sa atin pong sasakyang pandagat. Nandiyan din po ang kaguluhan sa politika. Hanggang ngayon ay nagbabangayan pa rin si ating presidente, si Inday Sara, at yung mga kapartido po nito, imbis na pagtuunan na lamang husala ng pansin ng mga binabaha po nating mga mamamayang Pilipino, ang mga nagugutom po nating ordinaryong mga tao, ay nauuwi pa po ang lakas sa mga personal at politikal na agenda ng bawat isa. At nandyan din po ang kaguluhan sa trabaho. Kung ikaw ay nagtatrabaho, maaaring may mga katrabaho ka na ayaw mo ang pag-uugali at ayaw ang pag-uugali mo. So meron pong conflict between employees. Minsan naman, yung employer ang mismong nagdudulot ng kaguluhan. Ayaw mo yung bossing mo, ayaw sa'yo ng bossing mo. Kaya pagpasok mo sa trabaho ay walang kapayapaan. Gusto mo na lang ay mag-alas 5 na nang uwian na. Po? At nandyan din po ang kaguluhan sa pamilya. Maaring mayroong hindi pagkakaunawaan ng mag-asawa. In fact, sa experience po natin, yan po ang pinakamahirap na kabigatan at kaguluhan na pinagdadaanan natin. Kaysa okay lang na may konting problema sa pera, pero pagkang mag-asawa hindi nagkakasundo, parang napakahirap pong dalhin, napakahirap pong na maayos. At minsan naman po, hindi mag-asawa, nandiyan ang problema sa magkakapatid. Mayroong magkakapatid na hindi magkaunawaan, o kaya naman magulang sa anak. O mayroon pong ganoong misunderstanding. In fact, hindi nyo kailangan lumabas. Kailangan nyo lang tingnan yung inyong mga sarili. Kung ikaw ay mananampalataya, nandiyan ang gera, nandiyan ang laban between the old and new nature. Kasi kahit tayo ay ipinanganak na muli, tayo po ay binago na ng Panginoon, binigyan niya na tayo ng kanyang banal na espiritu, naroon pa rin po yung pita ng laman, nananatili pa rin sa atin. Kaya meron tayong struggle every day. Hindi mo kailangan lumabas ng inyong tahanan para hindi magkaroon ng struggle. Ang kailangan mo lang ay tumingin sa salamin at naroroon na ang iyong struggle. Magugulat ka, ang kalaban mo ay hindi ibang tao, ang kalaban mo ay ang iyong sarili. At nandiyan po ang labang spiritual, of course, ng mga believers, ng mga alagad ng Diyos at ng mga alagad ni Satanas. So lahat po ng lugar sa mundo, kahit po sa bahay po natin mismo o sa lugar natin tinatatayuan, hindi po maiiwasan ng kaguluhan sa sanlibutang ito. Naririyan po yan sa lahat ng dako, umalis man po tayo o hindi sa ating mga tahanan. Kaya po napakahalaga nitong pinag-aaralan natin ngayon, mga kapatid at mga minamahal. Kung hindi po maiiwasan ng kaguluhan, lagi tayong may kaguluhang nararanasan, paano po ba tayo makasusumpong ng matibay at tunay na kapayapaan? Marami po sa inyo pumunta rito, mayroong mga iba't ibang struggles at gulong-gulo ang isip. So, ang mensahe ng Diyos sa inyo, paano ba kayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan? And one main truth na gusto ko pong diinan sa pangangaral po na ito ay ito. True peace can only be found in Jesus. Ulitin ko po, true peace can only be found
in Jesus. Sa Filipino, ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang kay Kristo. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lang po kay Kristo. Hindi po sa matatagpuan yan sa dami ng laman ng inyong bank accounts. Kung kayo may bank accounts, hindi po yan makukuha sa tahimik na lugar. Kaya yung iba nagpupunta sa mga bakasyunan. Bagamat hindi po masama yon. Pero kung inaakala mo na doon mo makukuha yung kapayapaang hinahanap mo, well, temporary lang po yan. Ano? At lalong hindi mo yan makukuha sa bisyo. Baka iniisip ninyo, makapaglasing nga paminsan-minsan. O kaya naman, wag naman sana magdroga. Ano? Para kahit paano makalimot ako sa aking problema. Well, hindi po niyan mariresolbahan ang iyong problema. In fact, lalo pang ang madadagdagan. Pwede ka pang makagawa ng gulo dahil sa sobrang mong kalasingan. O kaya naman ay sirain ito ang sarili mong pangangatawan. Makukuha lang po natin ang tunay na kapayapaan kay Kristo. At yan po ang ating pag-aaralan ngayon. At yan po ang makikita natin sa teksto na ating pinag-aaralan. Dito po sa huling bahagi na po ng farewell discourse ng ating Panginoong Jesucristo in chapter 16, verses 28 to 33. Nasa huling bahagi na po tayo ng pamamaalam ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat maalala po ninyo, nagsimula na pong magpaalam ng ang ating Panginoong Jesucristo mula pa po sa chapter 13 sapagkat alam niyo po ang context, malapit na po siyang mamatay, malapit na siyang mapako sa krus, iiwan na po niya ang kanyang mga alagad, kaya naman po mula chapters 13 hanggang chapter 16, ini-encourage po niya dito ang kanyang mga alagad na iiwan upang hindi po sila panghinaan ng loob kapag dumating po yung araw po na inyo. At ganyan din po ang ginagawa ng Panginoong Jesus dito po sa mga talatang pinag-aaralan po natin ngayon. Gusto pa rin po ng ating Panginoong Jesus na magkaroon po ang mga alagad niya ng tunay na kapayapaan. Hindi lang po sila nung panahong ito, kundi maging sa panahon po natin ngayon. Gusto po ng Panginoon na magkaroon tayong lahat ng tunay na kapayapaan at makikita natin yan sa verse 33. So sa mga talatang 28 hanggang 33, may tatlong katotohanan po tayo ditong makikita mga kapatid. Bakit po tayo makakaranas ng tunay na kapayapaan sa ating Panginoong Jesucristo? Una, makikita natin in verse 28 that we can get peace from His origin. We can get peace from His origin o kapayapaan sa kanyang pinagmulan. Second, in verses 29 to 32, makikita po natin dito that we can get peace from His omniscience. We can get peace from His omniscience o kapayapaan sa kanyang walang hanggang karunungan. And lastly, in verse 33, makikita po natin dito that we can get peace from His overcoming. From His overcoming o sa kapayapaan sa kanyang tagumpay. So pag-aralan po natin ng mabagal, mga kapatid, kung sakaling hindi nyo nakuha yung ating outline, pag-aaralan po natin to ng isa-isa ng mas mabagal. So first, peace from His origin. We can get peace from His origin. Makakakuha tayo ng kapayapaan sa kanyang pinagmulan. Saan po ba nagmula ang ating Panginoong Jesucristo? At sa paanong paraan po ba ito maaring mapagkunan po natin ng kapayapaan? Paano po ba tayo magkakaroon ng kapayapaan sa pagkakaunawa sa tunay na pinagmulan ng ating Panginoong Jesucristo? At makikita ho natin ang kasagutan in verse 28 sa inyong mga Biblia. Sabi po dyan ng ating Panginoon, nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa sanglibutan, muling iniiwan ko ang sanglibutan at ako'y paroroon sa Ama. Nakita niyo po ba yon sa inyong mga Biblia? So, yung phrase po dito na nagbuhat, in verse 28, yung word na nagbuhat o nagmula ako sa Ama ay hindi po nangangahulugan na siya po ay nilikha lamang ng Ama, gaya po ng paniniwala ng ibang relihiyon like Jehovah's Witnesses. Naniniwala sila na nilikha lang si Jesus ni Jehovah. And in John chapter 1 pa lang po, mga kapatid, na maaga na ho nating naturo yan ng ating Panginoong Jesucristo, ang salita
Ang Logos ay kasabay na pong umiiral ng Diyos Ama bago pa po niya lalangin ang sanlibutan. John chapter 1 verses 1 to 2, balikan lang po natin ang sabi diyan, ng pasimula. When we say ng pasimula, in the beginning, bago pa po ang lahat, no, sa past eternity, siya ang verbo. When we say verbo sa mababaw na Tagalog, siya ang salita. Sa Greek ay logos. At ito po ay pumapatungkol sa ating Panginoong Hesukristo in verse 14. At sabi ng pasimula siya ang verbo at ang verbo ay sumasa Diyos at ang verbo ay Diyos. Ito rin ng pasimula ay sumasa Diyos. When we say sumasa Diyos, kasama po ng salita ng Panginoon, kasama po ang Panginoong Hesukristo ng Diyos bago pa po lalangin ang langit at ng lupa. Sa makatuwid, mga kapatid, going back to chapter 16 verse 28, yung phrase po na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na nagbuhat ako sa Ama, na binabanggit po niya ay hindi po maaring mga hulugang siya po ay nilikha lamang ng Ama. In fact, in John chapter 1 verse 3, makikita po natin doon na ang Panginoong Hesukristo po natin na ating sinasamba ay siya po mismo ang manlilikha ng lahat. Wala daw pong nalikhang kahit ano kung hindi dahil sa Kanya. So si Apostol Juan ay nagbibigay ng klarong line between the Creator and the creation. At ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nakalagay sa category ng creation. Siya po ay ang Creator. Siya po ang manlilikha. Siya po ay tunay na Diyos. So kung gayon, ano pong ibig sabihin dito ng ating Panginoon na nagbuhat ako sa Ama na sinasabi niya sa verse 28? Ito po'y nangangahulugan na isinugo siya. Ipinadala po siya ng Ama mula sa langit. So di po gaya ng mga propeta at mga apostol na isinugo ng Diyos mula dito sa lupa. No? Ang atin hong Panginoong Hesukristo ay isinugo ng Diyos Ama mula po mismo sa langit. Makikita po natin yan sa next phrase lang po ng verse 28 sa inyong mga Biblia. Hindi po tayo lumalayo. Nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa sanglibutan. Nakita niyo po yan sa inyong mga Biblia? Naparito ako, wika ng ating Panginoong Hesus, sa sanglibutan. When He says, naparito ako sa sanlibutan, ibig sabihin, hindi po siya originally galing sa sanlibutan. Klaro po ba mga kapatid? Siya po ay nagbuhat sa Ama. At saan po naroroon ng Ama? Sabi ng Psalm 115, sa langit. Ang Diyos namin ay nasa langit at Kanyang ginagawa anuman ang Kanyang ibig. Ang Panginoong Hesukristo po ay pumarito po sa sanlibutan sa pamamagitan po ng Kanyang pagkakatawang tao. O yung tinatawag po natin sa Ingles na incarnation. Yung sinasabi sa John chapter 1 verse 14. Ano po ang dahilan ng Kanyang pagkakatawang tao? Upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, sapagkat kung mananatili po siyang Diyos, hindi siya maaaring mamatay. At para po mabayaran ng ating mga kasalanan, kailangan ho niyang magkatawang tao. Ano po? At pagtapos po ng misyon po niya, ano po yung misyon niya? Mamatay para sa kanyang bayan, mamatay para sa mga makasalanan. Ang sabi po niya, siya po ibabalik doon po sa kanyang pinagmulan. Doon po sa langit, o yung tinatawag po nating ascension. Again, ang sabi po ng Panginoon in verse 28, nagbuhat ako sa Ama at naparito ako sa sanglibutan, muling iiwan ko ang sanglibutan at ako'y paroroon saan? Paroroon sa Ama. Now, ano po ang kahalagahan ng mga katotohanan ito tungkol sa ating Panginoong Hesukristo na siya po'y mula sa langit at isinugo ng Ama dito sa lupa? Ano pong kinalaman niyan sa ating kapayapaan? Kasi yun yung ating pinag-uusapan ngayon. Una po, ito po'y nangangahulugan na ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi fake. Hindi po siya peke. Nung panahon pong ito, napakarami na pong nagpapakilala at nagpapanggap na mga Kristiyano. Ngunit sila pong lahat ay peke. Sapagkat hindi po sila nagmula sa Ama, hindi po sila isinugo ng Ama. Hanggang sa panahon po naman po natin ngayon, mga kapatid, marami pa rin pong nagpapanggap na sinugo daw ng Diyos. No, isa na po dyan, halimbawa si Felix Manalo ng INC, si Apollo Kibuloy, no? Na hindi ko na alam kung ano na nangyari sa kanya, at si Joseph Smith ng Mormons. Lahat sila nagpapakilala, sila'y sinugo ng Diyos, sila'y mula sa Diyos. Ang problema, mga kapatid, ang mga ito po'y hindi mula sa Diyos.
Ito po'y mula sa dyablo. Bakit ko po nasabi, napaka-harsh mo naman, Pastor? Kasi naaral na natin ng mga nakaraan na hindi maaaring magturo ang mga sinugo ng Diyos kung talagang sila'y sugo ng Diyos ng kontra sa itinuturo ng banal na Espiritu. At yung mga ito at marami pang iba na bulaang tagapagturo at bulaang mga relihiyon ay nagtuturo ng kontra sa itinuturo ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. In fact, yung kanilang pagtuturo tungkol sa Diyos, kung inyong aaralin, ay kontra din sa itinuturo ng banal na kasulatan. Sila po at marami pang iba ay hindi po nagmula sa Ama ng Panginoong Jesucristo, kundi sa kanilang ama na sinungaling na si Satanas. Sapagkat kung sila po ay alagad ng katotohanan, di sinsalay katotohanan ang kanila pong itinuturo. Ngunit ibahin po natin, mga kapatid at mga minamahal, ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi po siya gaya ng mga sinabi kong bulaang tagapagturo. Siya po ay totoong mula sa Ama. Siya po ay mula sa langit. Therefore, mapagkakatiwalaan po natin ang lahat ng kanyang mga aral at lahat ng kanyang mga ipinangako. Ang mga pangako po ng tao, mga kapatid, ay napapako, ngunit ang pangako ng ating dakilang guro at tagapagligtas ay palaging natutupad, sapagkat siya po ay hindi lamang basta-basta tao, siya po ay tunay na Diyos. Kaya pwede po tayong kumayapa sa mga oras na ito, mga kapatid. Pwede po tayong mamahinga sa kanyang mga pangako, sapagkat yung nangako sa atin ay hindi sinungaling. Hindi po yan fake. Yan po ay tunay na mula sa Diyos. Pangahawakan niyo po ang lahat ng pangako ni Kristo. Pangalawa po, yamang siya po ay may mula sa langit at siya po ay Diyos. Siya po ay may kakayanang gawin ang lahat ng kanyang mga ipinapangako. Hindi lang siya totoo sa kanyang mga pinapangako, kaya niyang tupadin, kaya niyang gawin ang lahat ng kanyang mga pinapangako. Bilang mga tao, napakarami po nating pangakong hindi kayang tuparin. Tama po ba? Lahat po ba ng pangako nyo natutupad nyo? Minsan. So, hindi naman po lagi yun sa ayaw nating tuparin eh. Tama po ba? Hindi naman po dahil sa ayaw nating tuparin yung ating mga pangako. May mga times na gano'n, pero hindi po laging gano'n. Minsan lang po talaga, mga kapatid, hindi natin kayang tuparin. Na po? Halimbawa, nangako ka sa anak mo, nabibigyan mo siya ng bagong cellphone kapag mataas ang kanyang grado, ngayong first grading. Kaso hindi mo inaasahan, na yung mataas na Meralco bill ay mas tataas pa po pala. Nung napanood ko yung balita, Kuya Manuel, muntik na malaglag sa upuan, pambihira. Hindi pa nga ako nakakaahon doon sa una. Meron na naman pagtaas. So, kailangan mong unahin siyempre yung pambayad nyo sa Meralco bill kasi mawawalan kayo ng kuryente. So, hindi mo natupad yung iyong pangako. Hindi dahil ayaw mo, kundi wala ka lang kakayanan. Bakit ka walang kakayanan? Limitado ka eh. Limitado ang bulsa mo. Limitado ang kakayanan mo. In short, hindi sa ayaw mong tuparin. Hindi mo lang talaga kayang tuparin. May mga pagkakataong ganon bilang mga tao. Ngunit mga kapatid at mga minamahal, ibahin po natin ang Diyos na si Kristo. Kapag sinabi po ng Panginoon na sasamahan ka niya hanggang katapusan ng sanlibutan, hindi yun bola. Kaya ho niya yung gawin. Sapagkat ang nangako ay Diyos na manlilikha na kayang gumawa ng lahat. Kapag sinabi po niya na ano man ang iyong idinadalangin sa pangalan ko ay gagawin niya, kaya po niyang gawin yon. Kapag sinabi po niya na unahin natin ang kanyang kaharian at katwiran at lahat ng ating mga pangangailangan na idadagdag po niya sa atin, Matthew 6:33, kaya po niyang gawin yon. Kapag sinabi niya, nabibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan kung ikaw ay magsasampalataya sa Kanya, kaya po niyang gawin yon. Bakit mga kapatid? Ano po ang basis natin? Bakit po natin nasabi na kaya niyang gawin ang lahat ng kanyang mga pinangako? Sapagkat yung nangako ay yung walang hanggang Diyos. Yung Diyos na bumubuhay ng mga patay at ang Diyos na gumagawa na gawing posible ang mga bagay na imposible. Yun yung Diyos na nangako sa iyo, kapatid. Paano po natin pagdududahan yung mga pangako ng Diyos? Mga kapatid, kung ako lang po yung nangako, nabibigyan kita ng 1 milyon.
Pagtapos ng worship service, meron kang lahat ng dahilan sa mundo para hindi maniwala. Kasi wala ako 1,000,000. No? Wala nga ako 100,000. No? Si Ate Emma lang may ganon. Ano? Pero nasa Camellia pa, hindi pa nabebenta. No? Pero mga kapatid, kung si Chavit Singson o kung sino mang mayayamang tao nagsabi pagtapos ng worship service, bibigyan kita ng 1,000,000 kasi natutuwa ako sa iyo. Aba, ibang usapan na yun. Bakit? May kakayanan yun. Ako wala. So, how much more, mga kapatid at mga minamahal, kung ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa ang nangako sa iyo. Bakit mo pagdududahan yung pangako niya? Totoo siya sa kanyang pangako at hindi lang siya totoo sa kanyang pangako, siya ay Diyos na kayang gawin ang lahat ng kanyang sinabi. Mga kapatid, yan po ang unang kapayapaan na makukuha natin mula sa kanyang pinagmulan. We can get peace from His origin. Second, we can get peace from His omniscience. Pag sinabi pong omniscience, yun po'y walang hanggang karunungan. So makakakuha po tayo ng kapayapaan doon sa unawa na si Jesus ay meron pong walang hanggang karunungan. Nakita po natin yan from verses 29 to 32 sa inyo pong mga Biblia. Matapos pong sabihin ng Panginoon sa kanya pong alagad na siya po ay nagmula sa Ama at babalik na po siya doon, nagulat po yung mga alagad sa kanya. Ano po ang sabi in verse 29, mga kapatid? Tingnan niyo po sa inyong mga Biblia. Verse 29, sinasabi sa kanya ng mga alagad, narito, ngayon nagsasalita kang malinaw. At wala kang sinasabing anumang malabong pananalita. Sa English Standard Version, His disciples said, now you are speaking plainly and now not using figurative speech. So maalala niyo po, pinag-aralan po natin nung nakaraang linggo na hindi po lubusang nauunawaan ng kanyang mga alagad yung mga sinasabi ng ating Panginoon sapagkat gumagamit siya ng mga figurative speech. No? Makita natin yan in verse 25. O yung kanyang mga pananalita ay hindi rektahan. Gumagamit po siya ng mga matatalinghagang mga salita. Ngunit sa pagkakataon po ito, medyo naging rekta ang ating Panginoon Jesucristo sa kanyang pagsasalita at yun po naunawaan ng kanyang mga alagad. Ayon sa kanila mismo, sabi ng talata, sinabi ng kanyang mga narito ngayon nagsasalita kang malinaw at wala kang sinasabing anumang malabong pananalita. Ibig sabihin mga kapatid, naintindihan nila, na-get nila yung rektang pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Then nasabi po nila in verse 30, ngayon ay nakikita namin na nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Hinto po muna tayo doon mga kapatid. After nilang masabi, naintindihan yung sinabi ng Panginoon in verse 29, sinabi nila, nakikita naming nalalaman mo ang lahat. Bakit po kaya nag-come up sa ganitong conclusion tungkol sa ating Panginoong Jesus, ang mga alagad, nalalaman po daw po niya ang lahat ng mga bagay matapos niyang sabihin na siya po ay mula sa Ama at babalik po doon. Ito po ay sapagkat naunawaan nila na si Jesucristo ay hindi lamang po ordinaryong tao, kundi siya po ay tunay na Diyos, batay po sa sinabi niya in verse 28. At yamang siya po ay Diyos, taglay-taglay po niya ang katangian ng isang Diyos, namely, yung kanyang omniscience, di ba? Tatlo yan omnipotent, yung kanyang pagiging makapangyarihan, omnipresent, siya po ay nasa lahat ng dako, at ang isa pang katangian ng Diyos ay omniscience. Nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. At yan po'y taglay-taglay ng ating Panginoon Jesucristo, nagpapatunay na siya po ay tunay na Diyos. Kaya naman po, idinagdag po nila in verse 30, at hindi nangangailangan na tanungin ka ng sino man. Alam mo, wika ang lahat ng mga bagay, hindi ka na kailangan tanungin ng sino man. Ano po ibig sabihin nun? Maaaring ang ibig sabihin po nito ay hindi na siya kailangan tanungin pa o subukin pa yung kanyang kaalaman sapagkat malinaw na sa kanila na siya po ay Diyos at nakakaalam ng lahat. No question na about it. O kaya naman, hindi na siya kailangan tanungin pa dahil alam naman na nila alam naman na ng Panginoong Hesus yung tumatakbo sa kanilang isipan kahit hindi pa sila magsalita. So no need ng tanungin kasi nababasa naman ng Panginoon ang kanilang isipan. So ano man po ang ibig sabihin po nila dito, isa lang po ang klaro, isa lang po ang
totoo na makikita natin. Malinaw sa mga alagad na si Jesucristo ay Diyos. Therefore, nalalaman po niya ang lahat ng mga bagay. At yan po ang nakikita nating dahilan kung bakit nasabi po nila sa huling bahagi ng verse 30. At sabi nila, dahil dito'y nagsisisampalataya kami na ikaw ay nagbuhat sa Diyos. Now, matapos po nilang sabihin ang kanilang pananampalataya kay Jesus, makikita ho nating nagtanong ang Panginoong Jesus sa kanila. Ano po ang tanong ng Panginoong Jesus? Tingin niyo po sa verse 31. Sinagot sila ni Jesus, ngayon bagay nagsisisampalataya kayo? Ang tanong pong ito, mga kapatid at mga minamahal, ay hindi tanong ng isang pagdududa. No? Hindi po pinagdududahan ng Panginoon ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. Nung time na ito, 11 na lang ko natitira, wala na si Judas. Sa katunayan, sa kanya pong panalangin sa context, in chapter 17, verse 8, sinabi po mismo ng ating Panginoong Jesucristo na sila po ay tunay na sumasampalataya sa Kanya. Tingnan niyo po, ang sabi, talon kayo sa chapter 17, verse 8, ang sabi diyan, sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay ko sa kanila, pertaining sa mga alagad, at kanilang tinanggap. O in other words, kanilang sinampalatayanan. At nangakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang. They believe na ikaw ang nagsugo sa akin. Ang Panginoong Jesus po dito ang nagsasalita at yamang ang Panginoong Jesus ay Diyos, hindi siya magkakamali sa kanyang kapahayagan. So sinabi dito ng Panginoon, sumasampalataya talaga ang mga alagad. In John 17, verse 6, mababasa po natin doon na sinabi ng Panginoong Jesus na yung mga alagad na ito ay bigay mismo ng Diyos Ama sa Kanya, indicating na sila talaga ay mga tunay na mananampalataya sapagkat hindi ibinigay ng Diyos Ama ang mga hindi mananampalataya kay Kristo. Ang sabi, ibinigay ko ang iyong pangalan sa mga tao. Ibinigay ko ang iyong pangalan sa mga tao, ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang inyong salita pertaining sa mga alagad. Sa makatuwid, di gaya po ni Judas, klaro po sa ating Panginoong Jesucristo na yung mga natitirang alagad, 11, ay totoong mananampalataya. Sa makatuwid, mga kapatid, yung tanong po ng Panginoong Jesus sa John 16 verse 31 ay hindi po isang tanong ng pagdududa. Sinabi nilang, sumasampalataya kami sa inyo. Sinabi ng Panginoon, sumasampalataya kayo sa akin. O sa panahon natin ngayon, ang katumbas na salita dyan na maintindihan ng mga millennials, di nga. Sumasampalataya nga kayo sa akin. Hindi po ganoon. Yung ibig sabihin ng Panginoon dito, ito po isang tanong ng mayroong paghamon. May challenge. Talaga bang sumasampalataya kayo sa akin? At makikita natin sa verse 32, bakit po natin nasabing gano'n? Tingnan niyo po. After niya sabing sumasampalataya, o tanong na sumasampalataya ba kayo sa akin, sabi niya sa verse 32, narito ang oras ay dumarating, dumating na kayo'y mangangalat, ang bawat tao'y kani-kaniyang sa kaniyang sarili, at ako'y iiwan ninyong mag-isa. Sumasampalataya kayo sa akin, iiwan ninyo akong mag-isa, sabi niya. At gayon may, hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay sumasa akin. In other words, mga kapatid, sinasabi ng ating Panginoon Jesus dito na siya nga, tunay nga kayong sumasampalataya, narito, malapit na ang oras na ako'y kukunin sa inyo. At lahat kayo na nagsasabing kayo'y sumasampalataya, iiwan ninyo akong mag-isa. Pero sa katotohanan, hindi ako mag-isa, kasama ko ang Ama. Dito po hinamon ng ating Panginoon Jesucristo ang bubot na pananampalataya ng mga alagad upang sila turuang maging mapagkumbaba. No? Maaari po kasing sa kanilang pagkakatuto ng mga bagong kaalaman tungkol sa Panginoong Yesus ay palagay po nila ang kanilang mga sarili na mas mainam sila sa iba. Diba? Kung di tayo mag-iingat kapag dumadami yung ating nalalaman at hindi natin ito ilalagay sa ating mga puso, ito'y nakakarga lang sa ating mga ulo, magdudulot ito ng kayabangan at tingnan natin ang iba na mas mababa dahil mas marami tayong alam kaysa sa kanila. Ngunit binasag po ng agad yan ng ating Panginoong Jesucristo, yung pride na maaaring namumuo sa puso ng mga alagad na nagsasabing sumasampalataya sa Kanya.
sa pamamagitan ng pagsabi sa kanila kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Sumasampalataya kayo sa akin. Masdan ninyo, ilang oras na lang, magpupulasan kayong lahat palayo sa akin. Dahil sa takot. Di ba minsan ganun din tayo, mga kapatid? Akala natin minsan, napakalago na natin dahil marami na tayong nalalaman. Akala natin minsan nakakahigit na tayo sa iba kasi madalas tayo nagsisimba. Hanggang sa dumating yung panahon na mahuhulog tayo sa isang kasalanan na hindi natin akalaing magagawa po natin. At doon ipapakita ng ating Panginoon na huwag tayo dapat maging mayabang. Huwag pong masyadong mataas ang ating tingin sa ating mga sarili. Huwag tayo masyadong believe sa ating mga sarili. Bagkus, umasa lamang po tayo sa Kaniyang biyaya. Oras, mga kapatid, na tayo yumabang at naging mapagmataas, doon tayo makakaranas ng pagtuturo ng Diyos, ng palo ng Diyos, if you will, para tayo turuang magpakumbaba. Pero maliban po sa aral na yan, mayroon po akong gustong mapansin ninyo. Nalalaman din po pala ng ating Panginoong Hesus yung nangyayari sa hinaharap. No, Diyos siya, alam niya lahat. Hindi lang niya alam yung iniisip mo ngayon, alam niya yung mangyayari sa iyo mamaya. Alam niya yung mangyayari sa iyo bukas. Tingnan niyo po muli ang sabi sa verse 32. Narito ang oras ay dumarating na, oo, dumating na kayo'y mangangalat, ang bawat tao sa kani-kaniyang sarili, at ako'y inyong iiwan mag-isa, at gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay sumasa akin. So ilang sandali na lamang po, ang mga nagpapakilalang mananampalatayang ito ay iiwan ng ating Panginoon Jesucristo matapos po siyang dakpin ng kanyang mga kaaway sa pangunguna ng traidor na si Judas, at ipako po siya doon sa krus. At iyan po, mga kapatid, ay talagang nangyari. No, hindi pa po nangyayari, alam na po ng Panginoon. Pagdating po sa chapter 18, 2 chapters lang po mula rito, mababasa po natin, sinimulan na pong itatwa ni Pedro ang Panginoong Jesus. Di ba? Kasama kayo niyan? Hindi sabi ni Pedro. And then, sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, sa Mateo 26, 56, Marcos 14:50, makikita nyo doon na yung mga alagad, hindi lang si Pedro, yung mga alagad ay nagsipangalat, nagsiuwi na, iniwan si Kristo na para bagang mga tupang namatayan ng pastol. Ayon sa propesiya sa Zacarias, Kabanatang 13, Talatang 7. Sa lahat po ng pangyayaring iyan, isa po ang malinaw na katotohanan, mga kapatid. Walang hanggan ang karunungan ng ating Panginoon. Natatalos niya po ang ating mga puso, natatalos po niya ang tumatakbo sa ating mga isipan sa mga oras na ito, at hindi lang po yan, alam po niya ang lahat ng mga bagay. Hindi niya kailangang mag-aral para matuto. Alam niya ang lahat ng mga bagay, at ito po ang nakamamangha, alam po niya ang mangyayari sa hinaharap. Napakarami na pong sinulat sa Biblia na sinabi ng Panginoong Hesus na nangyari talaga at nagkaroon talaga ng katuparan. Bakit, mga kapatid? Again, ibabalik tayo sa katotohanan, sapagkat si Jesus ay Diyos. Now, sa paano paraan po mapaghuhugutan natin ng kapayapaan itong katotohanan natutunan natin na alam pala ni Jesus ang lahat? Paano tayo makakahugot ng peace mula sa truth na iyon? Una, ito po'y lalong nagbibigay sa kanyang sa kanya ng pagkamangha, o sa atin, mga kapatid, nagbibigay ito sa atin ng pagkamangha sa kanya pong napakalaking pag-ibig sa atin. Bakit po kanyo? Imagine niyo po, mga kapatid at mga minamahal, kayo po ang lumugar sa sapatos ng ating Panginoong Jesucristo. Iaalay mo halimbawa yung iyong buhay para iligtas ang mga kababaryo mo. Pero alam mo na yung mga kababaryo mong ililigtas mo ay ipagkakanulo kanila. At sila din yung sisigaw sa madla na ipako siya sa krus, palayain ang kriminal na si Barabas, ipako yan sa krus. Tutuloy ka? Kung ikaw yung nasa kalalagayan ng Panginoon, alam mo na yung mga taong ito na minamahal mo ay hindi ka gayon kamahal at tatraidorin ka,
I don't think so. Kung magiging honest lang tayo sa sarili natin. May mga dati nga ho tayong kaibigan na ngayon ay marahil hindi nyo na kaibigan dahil nakaranas kayo ng pagtatraidor. No? Yun yung masakit At minsan nasasabi natin, kung alam ko lang na gaganyanin mo ako, hindi na sana kita inuwian ng ulam ng birthday ng nanay ko. Diba? Testing pa lang yun. Yung pa kayang mamamatay ka sa krus para sa kanila. No? Pero ang Panginoong Hesus sa kabila po, mga kapatid, na alam po niya na yung mga alagad niyang ito, nakausap niya, iiwan din siya. Hindi po siya nagsabi na, al total, alam ko namang iiwan niyo ako di ba't pa ako tutuloy? Bahala na kayong mamatay sa impyernong lahat. Hindi po ganun ang sabi niya Nagpatuloy siya. No? Alam ko, iiwan ninyo akong lahat, pero mamamatay pa rin ako sa krus para sa inyo. Diba? Mas lalong na-highlight dito, mga kapatid, yung pag-ibig ni Jesus. Alam po niya yung mga kasalanan gagawin ng kanyang mga alagad. Alam po niya yung mga kasalanan nagawa na po natin at magagawa pa rin natin sa hinaharap. Yet, sa kabila ng alam niya, yung mga kawalang hiyaang gagawin po natin, namatay pa rin siya, alang-alang sa ating mga makasalanan. Hindi po ba napakalaking pag-ibig nun, mga kapatid at mga minamahal? Namatay siya para lang tayo mapatawad, para lang hindi na tayo mapahamak sa impyerno, at para po tayo makasama niya ng walang hanggan sa langit. Mga kapatid, minsan napaghihinaan po tayo ng loob. Lalapit pa ba ako sa Panginoon? Napakarumi ko na. Well, kapatid, bago mo pa malamang marumi ka, na alam na yan ng Panginoong Jesus at namatay na siya para sa iyo. Hindi ko alam ang nangyari sa buhay mo, hindi ko alam kung anong background ng buhay mo, pero sinasabi ng mabuting balita, gayoon ka kamahal ni Jesus at nakuha niyang mamatay sa krus para iligtas ang mga makasalanang gaya mo at gaya ko. Kailangan mo lang magtiwala sa kanyang pag-ibig. Pangalawa, ang walang hanggang kaalaman ni Jesus o yung kanyang omniscience ay mapaghuhugutan po natin ng kapayapaan sapagkat makakaasa tayo na siya ay Diyos na hindi nabibigla. Hindi siya naso-surprise. Alam na nga ho niya yung mangyayari sa hinaharap Bilang mga tao, marami po tayong mga nangyayari sa buhay natin hindi natin inaasahan. At dahil hindi po natin inaasahan, hindi ho natin napaghahandaan. At dahil hindi po natin napaghandaan, napapahamak po tayo madalas. Ngunit mga kapatid, iba po yung ating Panginoong Hesukristo. Hindi ho siya nabibigla. Alam niya at inaasahan na niya ang bawat nangyayari sa buhay mo ngayon. Walang aksidente na nangyayari sa buhay mo ngayon. Lahat yan ay alam ng iyong Panginoon. At kapag ikaw ay humingi sa Kanya ng karunungan at saklolo, siguradong matutulungan Kanya sapagkat hindi mo ito pinagdadaanan ng hiwalay sa Kanyang karunungan. Hindi mo ito pinagdadaanan ng labas sa Kanyang matalinong pagpaplano. Hindi sa iyo sasabihin ng Panginoon pag humingi ka ng tulong sa Kanya, abay malay ko dyan, hindi ko rin alam na mangyayari yan. No? Alam po niya lahat. Therefore, pag humingi ka sa Kanya ng karunungan, humingi ka sa Kanyang saklolo, alam niya ang gagawin para matulungan ka. Marami tayong mga hindi inaasang mangyayari sa buhay natin dahil sa kakulangan po ng ating kaalaman. Ngunit ito po yung panahon na kailangan tayong pumayapa at mamahinga doon sa kaalaman ni Jesus. Sa Kanyang walang hanggang karunungan. Marami po tayong hindi naiintindihan sa buhay po natin sa mga oras na ito. Pero yun yung mga panahon na kailangan mong mamahinga. Na kahit hindi ko naiintindihan bakit po nangyayari sa buhay ko to, Panginoon. Pero gayon pa man, nagtitiwala po akong alam nyo ang inyong ginagawa. At yamang ako po ay iyong anak. Alam ko po na kahit hindi ko to naiintindihan, ito po ay para sa aking ikabubuti. Mga kapatid, yun po yung panahon na magkakaroon ka ng kapayapaan. Oras na itiniwala mo ang iyong karunungan at sinabmit mo ito sa karunungan ng Panginoong Hesukristo. Walang hanggan ang kanyang karunungan, mga kapatid. Sa gayong paraan, we can get peace from His omniscience. And lastly,
we can get peace from His overcoming. Kung makakakuha tayo ng kapayapaan sa kanyang tagumpay. Please note verse 33, huling talata po ng farewell discourse ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po ang sabi, ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng ano? Kapayapaan. Diyan po muna tayo hihinto. Ito po yung purpose statement ng Panginoon. Ito po yung pinakadahilan niya. Bakit niya sinabi, lahat ng kanyang sinabi from chapters 13 hanggang chapter 16. And I hope ito yung nade-develop sa inyong heart sa mga oras na ito. Sa dami ng aral na narinig niyo from chapters 13 to 16, I hope binibigyan ka nito ng pusong mapayapa. Sapagkat yan ang layunin ng Panginoon sa kanyang lahat ng pagtutulong ito. Sinasabi po niya ang lahat ng ito upang magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso. Yung salita pong kapayapaan dito, alam niyo po ang ibig sabihin nito sa katumbas nitong salita. Of course, sa Griego ito nakasulat, pero ang katumbas sa salita nito sa Hebreo ay shalom. Narinig niyo na po ba yung salitang iyon? Shalom. Sa Ingles ay tinawag itong peace. Pero alam niyo po, hindi po sapat ang salitang peace para i-describe ang salitang shalom in Hebrew. Ang salita po kasing shalom ay hindi lamang po pumapatungkol sa kawalan ng kaguluhan at paghihirap. Di po ba sa peace, ganun lang yung idea? Peaceful dito. Wala kasi nanay ko. Di ba? Walang kaguluhan. Yun ang peace. Pero yung shalom, hindi lang po gayon ang ibig sabihin nun. Ang salitang shalom po sa Hebrew ay pumapatungkol po sa kapayapaang hindi nakabatay sa sitwasyon ng buhay kundi sa relasyon mo sa Diyos. Uulitin ko po, yung peace o yung shalom na ibinibigay ng ating Panginoon ay hindi po nakabatay sa sitwasyon mo sa buhay. Ito po ay nakabatay sa relasyon mo sa Diyos. Dahil ang isang mananampalataya ay meron pong personal at malalim na relasyon sa Diyos dahil kay Kristo na namatay para sa Kanya, magkakaroon po siya ng kapayapaan kahit ano pa po ang sitwasyon ng kanyang buhay. Naalala niyo po yung sinerya natin sa awit 23 na ang Panginoon ng aking pastol, sabi ni David? Ang sabi niya doon sa talatang 5, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Meron po bang problema? Meron po bang kahirapan? Sabi niya, dumaan man ako sa libis ng kamatayan. No? Wala akong kakatakutan. Bakit David? Merong kamatayan, merong danger. Bakit kami shalom? Bakit kami peace? Bakit? Ang sabi, pagkat ikay aking kaagapay. Saan po nagmula ang peace ni David? Sa sitwasyon niya? I don't think so. Meron niyang kamatayan eh. Bakit siya mayroong peace? Bakit siya di natatakot? Alam niya na kasama niya ang Diyos. Ang mga mananampalataya po ni Kristo ay kayang harapin anumang pagsubok at bigat ng buhay nang meron pong kapayapaan sa kanilang puso sapagkat alam nila na hindi nila ito hinaharap mag-isa. Kasama po nila ang makapangyarihan at mapagmahal na Diyos. Iyan po yung shalom na makukuha natin from the gospel. Iyan po yung peace na ibinibigay ng ating Panginoon sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Iyan yung peace na meron ka ngayon dahil sa may relasyon ka sa Diyos, dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo. Then nagpatuloy po siya sa verse 33, sa sanlibutan ay magkakaroon kayo ng kapighatian. Nakita niyo po yun? Again, hindi po pala ibig sabihin na bibigyan kanya ng peace, mawawala ang kapighatian o kahirapan sa buhay mo. No? Kung may mga ngaral kang maririnig na sinasabi sa iyo, kapag naging Kristiyano ka, lahat ng problema mo mawawala. Sinungaling yon. Kasi sabi ni Kristo, sa sanlibutan magkakaroon ka ng kapighatian. Normal po yung pinagdadaanan mo kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay may problema. Normal. Lahat po ng tao ay may problema. Ang pinagkailaba lang po ng mga mananampalataya, meron silang Jesus. Kaya nila mapagtatagumpayan ang problema. Tingnan niyo po sa verse 23, ngunit laksan niyo ang inyong loob. Bakit? Aking dinaig ang sanglibutan.
Paano po ginawa ito ni Jesus? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay sa krus, dinaig niya ang sanlibutan. Dahil sa gospel. Dahil sa gospel o yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, nabayaran po ang lahat ng pagkakautang natin sa Ama. Hindi na tayo hahatulan, hindi na tayo parurusahan, hindi na natin mararanasan ang puot ng Diyos. Dahil po sa gospel, death and resurrection ni Jesus Christ, dirurog na po niya ang ulo ng matandang ahas na promotor ng lahat ng ating kalungkutan at paghihirap dito sa sanlibutan. Dahil po sa gospel, isinugo sa atin ang banal na Espiritu na siyang magiging gabay natin sa lahat ng katotohanan at magbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga kasalanang hirap na hirap po nating kinakalaban. Dahil sa gospel, pamatay man po tayo dito sa sanlibutan, meron tayong maluwalhating kahahantungan sa langit. Dahil sa gospel, dinurog na po niya ang kalaban po natin at isang araw, babalik siya upang tuluyan ang tapusin ang kanyang panggugulo dito sa sanlibutan. Dahil sa gospel, nagkaroon tayo ng pakikipag-isa kay Kristo. No? Isa na kayo ni Kristo at dahil doon, ang lahat ng tagumpay ni Kristo ay tagumpay ng mga mananampalatayang nakipag-isa sa Kanya. Mga kapatid, kahit ang kamatayan ay walang last say sa mga mananampalataya ni Kristo. Kahit si Diablo ay walang claim sa mga mananampalataya ni Kristo. Lahat po ng mananampalataya ni Kristo ay magtatagumpay kasama po niya. Mga kapatid, true peace can only be found in Jesus. Ang tunay na kapayapaan ay magtatagpuan mo lamang kay Kristo. Ang tanong ko sa iyo, kapatid, saan mo hinuhugot ang kapayapaan mo sa mga oras na ito? Hinihikayat kita na hanapin mong lahat yan kay Kristo, no? Sapagkat siya lamang ang tunay na makapagbibigay nito sa iyo.